Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa mga mangingisdang Pinoy di umano sa WPS. So ang video ito ay mula kay Kasaysayan Pinoy. So meron itong pamagat na mangingisdang Pinoy pinalagan ang tauhan ng China Coast Guard. Ito ang kanyang sinapit. Diyos ko, day. So ito kasi yung mangyayari if ever talaga angkinin talaga ng husto ng China yung teritoryo natin, men. Malaking ano talaga, men, gulo, you know. So bago natin simulan, Kasaysayan Pinoy, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, mangingisdang Pinoy pinalaga ng tauhan ng China Coast Guard. Ito ang kaniyang sinapit. So ano kaya yung sinapit? Ano? So again, Kasaysayan Pinoy, Pilipinoy, like, comment, share, subscribe. Start. Talaga ng mga mangisda ang pinaka-naapektuhan sa tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ulit lang. Pinyol at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ulit lang konti. Totoo naman talaga ng mga mangisda ang pinaka-naapektuhan sa tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Malaking bahagi Tama. kasi ng ipinangtutustos nila para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya ay nagmumula sa pangingisda. Dito nila inaasa ang kanilang gastusin na kung minsan ay hindi na din sumasapat dahil hindi din naman pare-pareho ang kanilang nahuhuli. Marahil ay dahil O, di ba? Pakinggan nyo to ha, yung mga kababayan natin ng mga pro-China. Kasi palibhasa kasi kayo, nagpapadala kayo kunyari sa takot na ganyan ganto. Pero hindi nyo iniisip yung mga mangingisda natin. Siyempre yung kita na rin natin. Siyempre yung mga langis, mga oil dyan sa WPS. Sobrang laking kawalan yan sa Pilipinas. Tapos ano na lang yung sasabihin natin sa new generation, di ba? Na ano, nagpakaduwag tayo. Ano yun, dalawang uri ng kwento. Ang unang kwento, yung mga nananakop sa atin dati nilabanan ng ating mga bayani. Ang pangalawang kwento, ang WPS isinuko ng Pilipinas sa China. So ano yung dalawang kwento? sa sama ng panahon o baka malas lamang sila noong araw na iyon. Subalit isa pa sa mga nagiging suliranin nila sa ngayon ay ang mga Chinese na itinataboy sila at hindi pinapayagan na makapangisda sa sarili nilang teritoryo. Masakit man sa kanilang kalooban, wala silang magagawa dahil mas malalaki ang kanilang mga kalaban habang sila ay hamak na mga nakasakay lamang sa bangkang gawa sa kahoy. Kawawa. Kawawang kawawa talaga. Subalit tila nag-iiba na ang panahon ngayon at nag-iiba na din ang ihip ng hangin para sa ating mga Pinoy na mangisda. Maaaring totoong kasabihan na ang lahat ay may hangganan. Ilan kasi sa ating mga mangisda ang walang takot na sinikawan ang barko ng China Coast Guard na para bang may laban talaga sila. Well, hindi din natin sila masisisi. Kasi sila yung maapekto or naapektuhan eh. 'Di ba? Madali lang sabihin sa atin, ay, wag niyong ganyanin yung China, magagalit yan. Eh, paano naman sila? Na wala silang kuha, wala silang maiuwi sa mga pamilya nila. 'Di ba? Sobrang dali lang nating magbigay ng komento kasi yun nga, wala tayo dun eh. This is my Philippine territory! This is my Philippine territory! This is my exclusive economic zone of the Philippines! Walas dito mga Grabe. Kakapatid na Galit pagbubuhay na dito, talaga. Kawawa ka mo Pinalagan talaga eh. Wala na kami mahuli. Presidente, pakinggan mo naman yung mga taig namin. Hindi na umabot po sa iyo. Ang marahil nagpapalakas ng loob sa ngayon ng ating mga mangisda bukod sa kanilang pamilyang kailangan nilang buhayin ay ang katotohanang pag-aari ng Pilipinas ang mga teritoryo na kung saan pinapaalis sila ng mga Chinese Coast Guard. Yun yung isa sa pinakamasakit eh. Alam natin na sa atin, tapos isusuko natin, di ba? Tapos syempre yung mga mamamayan natin, mga mangingis ng Pinoy, di din mawawala sa isip nila na anak ng tokwa. Binoto pa naman natin yung mga taong yan, pero wala naman pala silang magagawa para sa atin, di ba? Yan yung masakit sa loob. Din kasi ng ating mga mangisda ang ating mga hangganan at pamilyar din sila sa batas na umiiral ngayon sa karagatan. Walang takot na kinumpronta ng nagngangalang Francis Alaras na isang Pinoy na mangisda ang mga Chinese Coast Guard na pilit silang itinataboy at pinagbabawalang mangisda. Wala po kaming magawa dahil mga bakal po sila, kahoy lang po kami. Isa lamang ito sa mga napakaraming tagpo sa pagitan ng ating mga mangisda at ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Isa lamang din si Francis sa mga umattend sa nakaraang pagpupulong kasama ang ilang mga opisyal mula sa kawani ng gobyerno. Pinulong ang ilang mga mangisda sa Zambales kasama ang ilang mga ahensya ng pamahalaan upang makapaglabas sila ng kanilang mga saloobin at karanasan sa kanilang pangisda sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea.
dapat nga i-train sila or mayroong isama sa kanila na mga Pinoy militia ba, 'di ba? Mga ano ba, mga sundalo talaga nasasama sa kanila tuwing mangingisda sila, 'di ba? Para naman may defense or may self-defense sila. Pag nagkataon yung China nga, kunyari Chinese militia, pero naniniwala ba kayong Chinese militia lang yun? 'Di ba? Imposible. Of course, maglalagay nga sila ng mga spies dito sa atin eh. Sa dagat pa kaya na sobrang init na init sila. Hinayaan silang makapagkwento sa totoo nilang nararanasan sa tuwing sila ay papalaot sa West Philippine Sea para mangisda. Bukod sa mga bagong barko at eroplano, bibigyan na din ng mga mangisda ng radio communication system upang agad silang marespondihan ng mga otoridad at agad na matulungan. Wala pa yung China dyan, malaya po kami mga Will. Nung nandyan na yung China, nagkaroon na po kami ng kaba. Kasi doble na po yung binabantayan namin, yung bagyo. Bago ngayon, nadagdagan pa ng China na hinihigpitan kami doon. Lagi kami tinataboy doon sa pinanghuhulihan namin ng isda. Sana po mabigyan tugon po yung hinihiling po namin na kami po ay matulungan tungkol po sa solusyon dyan sa West Philippine Sea po. Ang gusto po namin na maging malayo po sana ang mga isda na makapunta sa malapit sa Scarborough Shoal. Kasi yan po ang shelter po ng mga isda ng Subic. That's a sad truth na nangyayari sa Baguio de Masinloc. It is an open book now. We have very limited number of assets. So it's not 24/7 that the Coast Guard will be there. But we are always strategically deploying our vessels. Huwag na po natin i-compromise. Yan lang. Pero yun nga, pwede namang gawa ng paraan, di ba? Like sabi nung kanina ni Sir na bibigyan sila ng mga radyo. Kahit yun na lang siguro. Or siguro magpasama sila ng ano ba. Or yung mga mangingisda natin, i-recruit na natin. I-trained natin sila. Gaya ng training ng Navy. Diba? Para naman, alam din nila kung ano yung mga gagawin nila if ever ma-encounter nila yung So ang ating kaligtasan, dahil alam naman natin, wala tayong mapagkukublian, sundin po natin ang abiso ng Coast Guard na kapag masama ang panahon, huwag po tayo pumayag. Paulit-ulit na sinasabi ng Philippine Coast Guard na mas palalakasin nila ang kanilang puwersa upang mas mabantayan nila ang mga mangisda at matulungan ng mga ito sa kanilang mga pangangailangan. Hindi nagiging sapat sa ating mga mangisda ang basta na lamang sentimiento o salita ng ating mga sundalo at kapulisan dahil habang dumadaan naman ang mga taon, mas nagiging mahirap pa para sa kanila ang maghanap buhay sa karagatang bahagi naman ng ating teritoryo. Ayon pa sa mga mangisda, sa kabila ng mga isinasagawang aktibidad ng bansa sa West Philippine Sea, kabilang na ang balikatan exercises at pagtatayo ng symbolic marker sa teritoryo ng bansa, ay wala itong nagawa upang ibsan ang sitwasyon sa nasabing lugar. Bagkus ay lalo pang tumindi ang pangharas ng China laban sa mga tripulante at mangisdang Pilipino. Saad pa nila na malinaw-manong nagiging katayuan din ng mga mangisda pagdating sa nasabing usapin. Ayon pa sa kanila, bagamat may kaunting tulong na idudulot sa mga mangisda ng bansa gaya na lamang ng pag-aabot sa mga ito ng ayuda tulad ng fuel subsidy, ay hindi pa rin ito sumasapat. Tama, yung fuel naman kasi or yung mga ayuda, panandalian lang siya eh. Diba? Hindi talaga siya pang long run. Tapos hindi naman kayang suportahan yan ng gobyerno ng lifetime. So, ang dapat talaga dito, tindigan talaga natin hanggang sa mabawi natin yung WPS nating mahal. Di ba? Kawawa yung mga mangingisda. Nagigit nito na mas sasapat kung magiging malaya at walang takot sila na makapaglayag at makapangisda sa sariling teritoryo ng bansa. May ilang mangingisda sa pagpupulong ang nagtanong kung paanong re-responde ang Pilipinas kung sakaling muli na namang mangharas ang mga tauhan ng China Coast Guard, at ito ang naging sagot ng ating mga otoridad. Kung gustuhin natin, pwede tayong rumespa. Pero ayaw po natin gawin yon. Ang gusto po natin ay diplomatikong solusyon. Ayaw po natin ng gera. Subalit habang nagtatagal, mas dumadami ang mga barko at bangka ng China na umaali-aligid sa West Philippine Sea, at ayon sa ating Navy, noong nakaraang araw lamang ay naitala ang pinakamalaking bilang ng mga barko ng China na nagpapalutang-lutang sa West Philippine Sea. Sa ngayon, may nakita akong balita sa UNTV yata yun. As of October 2 ngayon, di ba? So, ewan ko baka bukas or ngayon ko ma-upload siya. Kumunti na daw. Or tawag dyan. Kumunti na yung mga barko ng China sa WPS. So, ewan naman natin kung ano naman yung binabalak or pinaplano nila. Malaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, because I don't want to speculate on that, we continue monitoring, we continue performing our mandate. Sa kasalukuyan, maging sa Palawan ay napakalapit na lamang din ng mga barko ng China na tila nagbabadya na ding agawin nila ito mula sa atin. Subalit agad dumanong umaksyon ng ating Philippine Coast Guard. Has been deployed to carry out itong patrol natin na to para ma-prevent yung mga ganitong uncoordinated and no permission from the Department of Foreign Affairs to conduct MSR ng Chinese government.
Nais nang ipaabot ng mga mangingisda ang kanilang nararanasan sa West Philippine Sea sa ating mismong Pangulong si Bongbong Marcos. Hindi pa din nila nararamdaman ang ginagawang tulong ng ating mga Coast Guard at Navy, kaya naman nais na lamang nilang iparating ito ng direkta sa Pangulo nang sa gayon ay mas matutukan ang kanilang pangailangan. Tama naman. Up until now, hindi pa din naman talaga nasasatisfy yung mga mangingisda sa sangkain plano ng Navy at Coast Guard natin. Ano. At alam naman natin yan kasi yun nga, paulit-ulit yung parang umiikot lang. Like for example, nakapunta yung Pilipinas doon, parang sa Escoda, tapos kinabukasan or makalawa, parang China na naman. Tapos ngayon, nabalik naman, ganyan. Parang cycle lang siya ba? So wala pa talaga siyang totally peace talaga. So sobrang hirap kumalma or maatis. Especially yung mga mangingisda natin. Kailangan nilang araw-araw kumita eh. Pero ganyan, naantala. So sila talaga yung mas apektado. Sa video naman na ito, hindi pa man nakakapasok ang mga mangisdang ito sa Scarborough Shoal, hinarang na agad sila ng mga barko at speedboat ng China Coast Guard. Ito po yung China, inarangan po kami. Ayun po yung pala sa tayo. Ayun po, inarangan po kami ng China. Nasunod sa amin. Pero ang isang mangisdang ito na nagngangalang Arnel, wala siyang takot na nakipagpatintero gamit ang kanyang maliit lamang na bangka, makapasok lamang sa Scarborough Shoal. Ayon kay Mang Arnel, kung pairalin naman ang takot ay baka dumating ang araw na hindi na sila makalapit sa mismong bahura. Kami takot pa rin. Tama. Sa pangisda, doon lang. Bubulihin ka nila. Lalo ka bubulihin. Eh kung hindi na dapat matakot. Kailangan kung bubulihin ka nila, ibulihin mo na rin lang. Ating bahura yan eh. Babanggain ka nila eh. Ay kung matigas-tigas yung bagang, babagay ko sila eh. Pag-akyat doon, ang gagawin naman ng China doon sa mga baon ng katauhan ko, pinagtapon-tapon. Kaya nga, yung minsan yung mga tao ko, nagyakay yung mga tao ko, bakit? Pati lahat ng gamit sa bangka, ipagtapon-tapon nila yan. Kukunin yung mga Yan lang din yung isa sa kinapangit ng China. Kasi if ever kasi na maninita sila for example, nangisda yung mga mangisda natin. May nakita silang kinuha yung mga mangingisda like mga isda or mga taklobo or whatsoever. Diba? Ngayon, ang excuse ng China, wag daw kunin kasi sa China, something like that. So itatapon nila. Ang mas pangit pa, pati mga kagamitan kasi nila, tinatapon eh. Diba? Sobrang bastos, diba? Bakit ganun sila? Ano yun? Sobrang tawag dyan. May word yan eh. Basta something like that. Parang diktador sila ba? Yung diktador. na wala man lang paalam, namimili sila. Binubumba kami ng tubig. Parang buhawi yung tumambak dito sa dami ng tubig na binagsakan ako. Parang nangatruma yung mga kapatid ko. Nagka-perry squad kami na kalabit na lang. Talagang tinitigan kami talaga ng ganun. Kaya pati yung mga tauhan ko mga matanda nanginginig sa sobrang takot. Itaboy talaga kami, ma'am. Hindi kami makapangisda doon. Wala kaming paghanap buhayan. Uwi lang kaming luhan. Walang maipakain sa pamilya. Masakit sa akin, ma'am, na ang kinin ng China yan para naman sa atin yan, ma'am. Ay, nako. So, yun lang naman, mga kanoisy. So, kayo na masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video ito ay mula kay Kasaysayan Pinoy. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yan. I-subscribe nyo. Tapos, yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro, di ba? Sino ang kawawa? Ang mga mangingisda. Sila yung mga nagdudusa ngayon. Tapos syempre, tayo dito na wala naman tayo dun sa lugar na yon. Ang iniisip lang natin is yung takot na baka aguluhin tayo ng China, something like that, di ba? Na isang nuclear lang daw. So nagpapadala sa takot. So ano yun, parang nagiging selfish din tayo para sa mga kababayan nating Pilipino. Especially sa mga next generation. Diba? So ano na lang ipapaaral ng mga mangingisda sa mga anak nila? Ano na ipapakain nila sa pamilya nila? Diba? Tapos syempre, sa langis, sa gas, oil, whatsoever, malaking mawawala sa Pilipinas. Diba? Kapag isuko natin yung WPS. Tapos syempre, if ever mapaksa kamay ng China yan, ano pang ine-expect natin? Di mas magiging stricto yung China dyan. What if bigla silang magpataw na kung sino mang magtitrespassing dyan or lalagpas sa karagatan yan, ibibitay nila. So, nasan ang hustisya doon? Kawawa yung mga kapwa Pilipino natin. Diba? Kapag kaisuko kasi natin yung WPS, yan yung isa sa pinakamalaking pagkakamali siguro ng Pilipinas sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Diba? Ano na lang iisipin ng mga bayani nung una? Anak ng teteng. Pinaglaban ko pa yung Pilipinas tapos
isusuko lang pala sa sa banyaga ng dahil lang sa banta. 'Di ba? Sobrang unfair, sobrang kawawa. Sobrang kawawa ng mga masasakripisyo or magsasuffer. Ay nako. So yun lang naman. Kayo anong masasabi niyo dito? I-comment niyo rin sa baba. I know tayo naman siguro dito, especially kapag pro-Filipino tayo, especially kapag makabayan tayo, men, is parang ramdam talaga natin, or siguro kahit sabihin natin na galing tayo sa hirap, ramdam natin yung sakripisyo, yung hirap na dinadanas ngayon ng mga mangingisda sa kamay ng mga Chino. 'Di ba? Yung tipong ipagtatabuyan ka, teritoryo mo, Pilipinas. Pasok sa EEZ. 'Di ba? Hindi ka na makakapangisda. Kaya maging sila nga parang naaaburido na sila sa mga pangako ng gobyerno, 'di ba? Siyempre, wala pa rin naman hindi pa rin naman talaga umuusad. 'Di ba? Ang sa atin lang dito medyo palag-palag pero wala pa talagang resolution or wala pa talagang tawag diyan. Hindi pa nasosolusyonan. 'Di ba? So yun lang naman. Again, Kasaysayan Pinoy, Filipino IC. So comment down below, then like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.